Kamusta na nga po mga master, at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 267 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Tuloy-tuloy nga lamang ang pagsasagawa ng ritual nitong mga sea folks na tinatawag ngang Atlantis Resonance. Manghang-mangha etong si Alice habang pinagmamasdan ang pagsasama-sama ng lahat ng mga mana na ayon nga din dito kay Jinyuk ay ito ang sumisimbolo sa pagpapasalamat ng mga sea folks sa patuloy nilang pamumuhay sa ilalim ng karagatan. Dagdag pa nga niya na gamit ang Atlantis Resonance, ang lahat ng mga mana sa bawat isa ay inaalay patungo sa Diyos ng karagatan at gumagawa ng kaanyuan ng isang dambuhalang nilalang. At ang mabubuo nga daw nito ay nakabatay sa kanilang kahilingan. Kaya't ang makitang nasa kaanyuan ito ng isang pagong ay nangangahulugan lamang na naghahangad ang mga ito ng proteksyon. Nasisiyahan nga din etong binata sapagkat kaniyang magagamit ang mana ng mga sirena at hindi na niya kinakailangan pang ubusin ang mana na nasa kanyang katawan. Matapos nito ay hinangad nga niyang malaman ang kasalukuyang kalagayan nitong sina Frey at ipabatid sa mga ito ang susunod na aksyong kanilang isasagawa. Subalit nanlaki lamang ang kanyang mga mata buwat sa kanyang nasilayan. Kasalukuyan ngang kumikilos na etong si Frey at ginagamit ang kanyang mga strings at mabilis na ginapos ang katawan nitong Grand Death Knight. Subalit nabigla nga itong batang Homunculus sapagkat sa halip na kaniyang maigapos ng gusto etong dambuhalang kalansay ay siya pa ang malakas na hinambalos dito sa lapag. Habang seryosong nagbanta na huwag siyang makikialam sa labang kanilang isinasagawa nitong si T-Bone. Nakapwa nga handa ring magpakawala na ng kanyang pag-atake mula sa likuran nitong bahagi. Doy masisilayan din nating hinangad nitong si Frey na ipabatid sa kanilang bossing ang labang kanilang kinakaharap na talagang nagbigay ng pagkabahala dito kay Jinyuk buwat ng isa nga itong senaryo na hindi niya inaasahang mangyayari. Habang inilalad sa kanya nitong si Frey na literal na napakalakas nitong tinatawag na Grand Death Knight at tinatiyang 15% lamang ang tsansa nilang manalo laban dito. Sinagot naman siya nitong si Jinyuk na hindi nila kinakailangang talunin ang nasabing dambuhalang kalansay. At tanging ang tiyakin lamang nilang dalawa ni T-Bone na hindi masira ng tuluyan ng tarangkahang naroroon na tinugon naman itong si Frey na gagawin nila ang lahat upang masiguro ang bagay na iyon at muli na namang binalot ng strings ang buong katawan nitong Grand Death Knight na siyang nagdulot upang malakas na bumagsak ito sa lapag. Bagamat nahihilo nga itong si T-Bone ay tinanong nga siya nitong si Frey kung kaniyang narinig ang mismong iniatas para sa kanila ng kanilang bossing na tinugon naman ito ng oo. Samantalang etong ang dalawa pang demonyong naroroon ay kapwa nag-alok ng kanilang tulong para dito sa Grand Death Knight upang anila ay makapag-focus ito sa pagwasak ng pansamantalang tarangkahan patungo sa ibang palapag ng tore. Subalit hindi na nga nila natapos pa ang kanilang sasabihin buwat nang mabilis silang tinamaan ng isang napakalakas na pag-atake na agarang nagpadala sa kanila patungo sa kabilang buhay. Hindi nga makapaniwala etong sina Frey sa kanilang nasilayan. Kaya't ipinaliwanag ditong kalansay na ang lohika ng salitang alyansa ay para lamang sa mga basura sapagkat dalawang klase lamang di umano ng nilalang ang tumatapak sa mundong ito at iyon ay ang mahihina at malalakas at wala ng kabuluhan pa ang iba. Pagkatapos ay muling ipinakita sa atin etong Kraken na patuloy lamang inaatake ng lahat ng mga manlalarong naroroon. Eto ngang si Lee Taemin ay ating makikitang naabot na ang dulo ng kaniyang lakas na tinataglay at tuluyan ng bumagsak sa lapag. Maging ang mga magician na kasakasama nitong si Maria ay naabot na ang hangganan ng kanilang lakas na labis na ikinabahalang masilayan ng Guildmaster ng Olympus Guild. Kahit nga etong si Chun Yusong ay nadarama na ang matinding pagod sa kanyang katawan at namomroblema na ng gusto buwat ng bagamat nagamit na nila ang halos lahat ng kanilang lakas na tinataglay ay hindi man lamang nagpapakita ng positibong resulta ito laban sa Kraken at ang tanging solusyon na kanyang nakikita ay ang makapagbigay ng sapat na oras na kinakailangan nitong ating pangunahing tauhan. Maging ang mga espadang pumipigil sa pagkilos nitong Kraken ay nagsimula ng masira na agarang napuna nitong si Teresa. Subalit huli na nga ang lahat at hindi na siya nakapag-react pa sa tamang oras. Tinamaan nga siya ng napakalakas na pag-atake nitong dambuhalang pugita at talagang literal na nangangamba dahil tinatahak niyang talsikan ang barkong nasa likuran niyang bahagi. Ngunit mabuti na nga lamang at mabilis siyang nasalong nitong si Goguma. Kapwa nga do'y kanyang napuna ang kakaibang dami ng manang naiipon sa isang direksyon sa ilalim ng karagatan at napapatanong nga sa sarili etong si Teresa kung ito nga ba ang plano nitong si Jinyuk. Muli namang tinawag ang kanyang atensyon nitong si Alfonso mula sa di kalayuan at kapwa ipinaalala na ang lahat ng mga arkanghel ay kasalukuyang pinapanood ang aksyon nitong dalaga. Kaya tuwag nga raw sanang kalimutan nitong Saintes ang responsibilidad na nakaatas para sa kanya. Agad namang naunawaan nitong si Teresa ang ibig iparating para sa kanya nitong si Alfonso. Kaya't muli nga siyang nakiusap dito kay Goguma na dalhin siya papalapit dito sa Kraken. Dahil aniya ay kinakailangan niyang magpatuloy na kumilos
na siyang pinakarason kung bakit siya patuloy na nabubuhay at iyon ay ang protektahan ang lahat ng mga tao. Pinagmamasdan naman siya nitong si Chun Yusong mula sa di kalayuan at kapwa nga rin nauunawaan ang kahulugan ng aksyong isinasagawa nitong si Teresa na talagang agarang nagbigay ng pagkabahala para dito sa dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan. Agaran nga niyang tinawagan etong si Jin-Hyuk at galit na nagtanong kung gaano pa katagal ang oras na kinakailangan nila bago pa tuluyang isagawa ang kanyang plano. Nakangiting tinugon naman siya nitong binata na konting hintay na lamang, buwat nang malapit na makumpleto ang kinakailangan nilang paghahanda habang pinagmamasdan etong figura ng dambuhalang pagong na likas sa naipong mana mula sa mga sirena. Ang aksyong isinasagawa nga nitong sina Jin-Hyuk ay patuloy lamang na inoobserbahan nitong si Hastings mula sa isang monitor at hindi maiwasang purihin ang pagiging maparaan nitong ating pangunahing tauhan. Subalit aniya ay may isang bagay nga daw siyang natutunan mula sa aksyon nitong binata at ito ay ang huwag magpakampante at manood na lamang sa isang tabi habang patuloy na kumikilos nang hindi niya nauunawaan etong manlalarong si Jin-Hyuk kasabay ng pagsasakripisyo niya ng sariling dugo na siyang nagbunsod upang mas lalong maging epektibo at mas mahirap pa etong Apocalypse at muling maging mas marahas pa etong Kraken. Inactivate nga nito ang skill na Rage of Void na isang klase ng skill na mas lalong nagdudulot ng mas malubhang pinsala laban sa lahat ng may mga buhay na nasa lokasyon nitong Kraken. Kahit nga maging etong mga sirena ay tumanggap na rin ng matinding pinsala mula sa kanilang katawan at kapwa ang pangyayaring ito ay mas lalong nagbigay ng pagkabahala para kay Jin-Hyuk. Lalo na't di hamak na mas matindi ang dulot nitong pinsala at walang anumang pangontra laban sa naturang abilidad. Agarang tinawag nga rin nitong si Neresha ang atensyon nitong binata habang literal na natatakot sa mga nangyayari sa kaniyang mga kalahi at ang kanilang isinasagawang resonance ay nagsisimula ng maglaho. Pinagpapawisan na nga itong ating pangunahing tauhan buwat ng ang mga nasabing nilalang ay hindi nagtataglay ng mataas na stats kagaya niya upang magawang makatagal laban sa lubang napakadelikadong skill na ginagamit nitong Kraken. Problemado na nga siya dahil kinakailangan niya ang lahat na makukuhang mana mula sa mga sirena at kapwa upang makontrol etong Kraken ay kinakailangan din niya ang tulong nitong si Neresha dahil hindi rin sasapat ang kanyang mana sa kanyang katawan. Naiipit na nga siya sa isang sitwasyong mukhang wala ng solusyon at bagamat malawak ang kaalaman niyang tinataglay sa laro ay mukhang hindi rin niya ito magagamit ng epektibo sa ngayon at nagsisimula na nga siyang mabagabag dahil ang sitwasyon sa kasalukuyan ay hindi na maarok ng kanyang abilidad upang makontrol at masolusyonan. Hanggang sa nabigla nga siya sa kakatuwang pangyayari na ayon pa nga sa mga sirenang naroroon ay bigla na nga lamang nawala ang matinding sakit na kanilang nadarama kasabay ng pagtingin nga niya sa isang liwanag na nalika mula sa itaas na bahagi ng karagatan. Masisilayan nga rin natin etong nabiglang si Hastings na nawika pa ngang hindi ganito ang kanyang inaasahan. Ipinakita nga sa atin ang kakaibang liwanag na nalika sa harapan nitong mga manlalaro at etong ang kapitan na si Alfonso ay labis ang kasiyahang nadarama at di makapaniwalang masisilayan niya ng aktwal ang lakas ng tinaguriang bantog na tagapagligtas ng Amsterdam. Habang kasalukuyang ina-activate nitong manlalarong si Teresa ang kanyang skill na Miracle of Orleans na nagagawang tanggapin at ipasa sa kanya ang lahat ng mga pinsala na naidudulot nitong dambuhalang pugita laban sa lahat ng mga manlalaro at iba pang mga nilalang ng karagatan mga master.